Pasado alas 5 na ng umaga, magsisimula na naman kami sa isa na namang exciting na biyahe. Pero ang di ko mawari ay ang kakaibang pakiramdam ko sa lakad na ito. Anong kababalagan ito nangyari ito? First time sa buong buhay ko, ang eroplano pa take off, nag-abort. Parang ayaw kami papuntahin sa Siquijor. Pag Siquijor, gusto ko itang puntahan, but nakakatakot tingnan mo lahat ng pasahero, lumabas na. Ay nako, but okay na rin. Salamat sa piloto at pilya na may depress sa maintenance, so we had to abort. Okay, bye-bye. See you later. Round 2! Round 2! Tara, samahan nyo kami ngayon sa isang kakaibang exploration sa isla na nababalot daw ng kababalaghan para maghanap ng ilap na agimat. At ang una naming destinasyon, Negros Oriental. Pagkatapos ng ilang oras na delay sa eroplano, nandito na ako ngayon sa Dumaguete. At dito ako naglalakad ngayon sa tinatawag nilang The Boulevard o kilala sa pangalang The Famous Rizal Boulevard. Ito yon. At dito sa likod ko, Silliman University, founded 1901, isa sa mga landmarks dito sa Dumaguete. At ngayon, halika na, babiyahe na tayo. Gusto ko na mamasyal at ako'y kating-kati na excited. Pupunta ko yung kaibigan ko si Harold. Boss! Alam mo yung Harold's Mansion? Opo, sir. Si Harold, kilala mo? Opo, sir. Ayos, punta tayo ron. Okay. Okay, thank you. Alright guys, see you. Dumaguete City ang capital ng Negros Oriental. Pero mas marami pa tayong matutuklasan sa lugar na ito sa tulong ng aking kaibigan dive master na si Harold. Okay, thank you. Yes. Ito na yan, Harold's Mansion. Hello. Ayun! Hi, Mr. Harold! Hello, finally! Good morning. Good Baka morning. na-late ka? Na-late nga ako kasi na-delay yung flight namin, di ba? Nabuti pa kami hindi natuloy. But anyway, andito na ako ngayon. So saan tayo pupunta? Nakaschedule tayo mag-dive. Mag-fit pa na tayo ng gears. Refit tayo ng gears, okay? Siyempre, ang gusto kong puntahan ngayon ay yung mga lugar na makapagtuturo sa akin sa aking hinahanap na agimat. Ang gusto kong makita naman ngayon, yung ibang side naman. Like itong city, hindi ko pa naiikot talaga to. Sa Dumaguete mismo. So saan tayo pwede pumunta dito? Maraming mapuntahan natin. Gusto mo mga history? Pwede! Yung mga museum? Meron! Meron. O yun, gusto ko yun. Okay. Gusto ko yun para mga iba naman bago tayo mag-dive. Ha? Sige. Okay? Ayos. Ito sinasabi ko, Dumaguete. And this is the man, Harold here. Tara na, game. Alright. Alright, thank you. Si Harold ay isang local businessman na may sariling lodging place at dive shop and tour dito sa Dumaguete. Napasama siya sa Lonely Planet's list of persons to contact dito sa Pilipinas. At dahil mahilig ako sa diving at maraming interesting dive sites dito sa Dumaguete, si Harold ang perfect companion. Exciting naman to. Tara, sakay! Sakay na tayo sa van. Ito. Yeah. Hanep, Harold, iba ka talaga. Kumpleto, Harold's Mansion, Harold's Dive Shop, and Harold's Van. Okay, let's go! Isa sa interesting attractions dito sa Dumaguete ay ang Centrop Mini Zoo na nag-aalaga at nagbe-breed ng endangered Philippine spotted deer at iba pang mga hayop. Nandito rin ang isa sa endangered bird species, ang bleeding heart pigeon. Meron din silang bahay para sa ilang uri ng paniki tulad ng flying foxes at fruit bats. Ito pala ang ginagawa nila sa araw. Madalas tulog, may nag-e-exercise at may naglilinis ng sarili. Meron din namang wala lang magawa. Makikita rin dito ang ilang warthogs, coffee-making civet cat, macaques. Dito rin dinadala ang rescued animals tulad ng smuggled exotic birds.
Mula sa zoo, dinaanan din namin ang sikat na Rizal Boulevard ng Dumaguete. Pansinin nyo, kahawig ito ng Roas Boulevard sa Manila, di ba? Sabi ni Harold, nasa loob daw ng Silliman University ang Anthropology Museum kung saan makikita ang ilang whale, human, and other animal fossils. Kaya lang under renovation, kaya hanggang silip lang kami. Kasi ito yung church. Yeah. And then yung bell tower. Kumusta ba? Aga, ito yung Tayada sa Plaza. Oo. It started 3 years ago. And ano siya, programa ng mga schools, public schools. Yes. Yeah, para maano yung mga Ma-enhance. Talent. Talent malumabas, oo. Yeah. Tapos doon may nagsasayaw. Ano naman yung mga nagsasayaw doon? Ang di ko inaasahan ay ang mapasama sa panlihim. Isang sinaunang sayaw at ritual ng mga taga Dumaguete. Sa gitna po tayo, sir. Ha? I-break natin po. Sa center ko tayo. Up! Mukhang kailangan ko nga ito para magtagumpay ang misyon ko. Ginagawa raw nila ito para paalisin ang masasamang espiritu at para din humiling ng mapayapang paglalakbay, masaganang ani, mabuting kalusugan at tagumpay para sa isang hangarin. Para magkaroon pa kami ng extra energy sa paglalakbay, isinama ako ni Harold sa isang karinderya sa may palengke kung saan matitikman ang sikat na puto con tsokolate at budbud. Ito ang mga lokal na panghimagas dito sa Dumaguete na gawa sa malagkit na bigas. Uy, ang saya pala rito. Dito raw madalas na nag-uumpukan ang mga lokal, lalo na sa umaga pagkatapos magsimba. Ano to? Tama-tama, di ba ako nag-breakfast eh? Sakto. Ano ba to, sir? Welcome drink. Ayos. Siya, to. Paano na Ito sa'yo? yung specialty dito. Dito, ha? Alright. Ito ang bonding place nila, kumbaga. Tapos, anong kasabay? Puto. Patayari na naman ang diet plan ko nito. Ang tawag dito, budbud? Budbud. Puto. Ito, puto. Puto. Ito yung budbud. Okay. Ito, puto. Lagay mo sa cup. Lahat? Depende kung perfect. Sarap to. Masarap to! So, meron isang kanin na malagkit, parang suman siya, pero ang tawag nila rito, puto. Ito yung gusto ko, malagkit na kanin, tapos may hot chocolate. Ay, gusto. Napakasarap. Especially din Dumaguete to eh. Titigman ko na. Para matigman ko lahat. Ito na! Budbud. Okay ba? Pero ngayong na-energize na kami ulit, tuloy na ang ating pag-explore. Yung narinig ko nga storya manong may nagdalakad daw dito paggabi. It is real. There are 2 of them at your back. And there are 3 of them standing near the door. Galing kay Marlon Rodulfa ang picture na ito. Kasama ni Marlon ang kanyang mga katrabaho nang mamasyal sila sa Sapa, Lao Cai, North Hanoi, Vietnam. Salamat, Marlon! Dahil nabanggit ko kay Harold na interesado ako sa mga kakaibang bagay, naisipan niyang ipakilala ako sa isang kakaibang local artist, si Kitty Taniguchi. Sabi ni Harold, ang trip daw na subjects ni Kitty ay ang tungkol sa mga supernatural.
Eh? Hello. Hi. Hello. Hello. Kitty. Kitty. Hello, Ma'am Kitty. How are you? I'm Aga. Fine. You know Harold naman po, no? Oo. Yan. Oh, hi. Ganda-ganda naman itong ginagawa nyo. Ganda ng lugar nyo. I love your place. Thank you. Really, I love your It's place. an old place. Gawa niyo lahat to, syempre. Most. Most of them, no? Ito commission work for a very young collector. Wow. So what's your medium talaga? My favorite is oil paint. Pero yung as a sculpture, Yes. yung favorite ko yung yung terracotta. Terracotta. Red clay. I've been doing art for around 3 decades or even more. One of my most focused subject matter is about myth versus reality. My father was assigned in Siquijor in the 60s. We lived there for 4 years. Well, as a child, first the stories because I was little, and then I would hear stories about barang, sorcery. Even if I don't want to believe it, but in some point in time, I did believe it really. Makikita talaga ang naging impluwensya ng mga kwentong Siquijor sa mga obra ni Kitty at ng kanyang kapatid. Gusto ko pa sanang magtagal sa gallery nila, pero ayon kay Harold, may isa pa raw kaming lugar na dapat puntahan. Magagabi daw, may lumalakad. Ano siya may Kasi yung collection ng matanda, old artifacts he gathered from World War II. So parang gamit ng mga patay na tao to. Yes. Aga, Yeah. ito yung museum, Mark. Yung sinasabi Basahin mo. mo yan, museum yan. Nakalagay museum. 15 minutos mula sa Dumaguete City, narating namin ang bayan ng Yes. Valencia kung saan matatagpuan ang Kataal Japanese-US War Museum. Daming gamit Hello! Buntag. Maayong buntag, kamusta po? Aga pala ito. Yo. Aga. Magandang maayong umaga. Maayong buntad. Siya si Mr. Constantino Tantin Kataal, tagapamahala ng museum na ito. Ang mga gamit na nandito ay galing sa personal na koleksyon ng tatay ni Mang Tantin, si Porforio Kataal, isang World War II veteran. Kabilang sa koleksyon ng iba't ibang war artillery, gaya ng mga bomba, bala, baril, bayoneta, pati na rin mga uniforme ng sundalo at mga paraphernalia na pangmedisina. Pero ito ang malupit, mga postiso at ilang nalalabing buto ng mga yumaong sundalo. Ang ilan sa mga ito ay naibalik na raw sa mga Hapon. When did you start I started this collection by picking up the things left on the ground. Kayo mismo? Ako mismo. Ang dinadala ko dito, my mother will throw them outside the house. And when my father will come home, he will pick it up and bring it back inside. My mother does not want me to become a soldier. Okay. So I am just playing soldier. But I think you're more than a soldier, no, with all your collection and your passion also. Pero ano to, lahat talaga to, or yung through the years, yung iba binibigay na rin sa inyo, binibili nyo, o talagang... Binibili ko ang iba. Paano hinahanap to? Hindi ang paghukay ba to? Hinuhukay yung iba. Yung iba, nandoon na sa on top of the ground. Saan talaga? Nandun lang? Merong mga trenches, tunnels, bunkers. Nakita mo lahat yun? Nakita ko lahat yan. Yung mga nahukay ko na cave nila, yung mga honeycomb caves. Yes. At pa nila ng air raid shelters Yes. that has been blown up Andun on the siya. entrance. Yes. When I open them, I find them still holding their rifles in skeleton. Nakita nyo yun mismo? Oo. I have already given to the Japanese embassy 28 Japanese soldiers' remains. Wow. Identified with their Identified. nameplates. I still have now 6 of them inside those boxes. Dito, here. Oo. Tapos, very interesting, sobra talaga. Now, I have to ask lang, what was your first
hunt, yung first yung ever na nakuha? It was a high explosive shell. It looks like a oxygen tank pero Okay. miniature, just small. Andito siya. Andito siya. Nandun. Pwede natin makita. Pwede ko makita. Halika. Ganito. Wow. So ito, parang gato yung mga una nyo nakuha. And then pagkatapos nito, sumunod-sunod na lahat yan. Sunod-sunod na lahat yan. May mga baril din kayo nakukuha sa Meron. Days? Meron. Pero nire-restore ko. Okay. Pagkat yung mga stock niya, Okay. kinakalawang na siya. Kalawang na, yes. Wala na yung mga stock niya. Yes. Kinakain na ng anay. Ang mga sundalo, even now, minsan, malayo ito, maiba ko lang po. May mga dala silang mga agimat. Meron. Meron din ba sila noon? Meron. Meron talaga. Meron ba kayong nakolektang agimat? Meron. Pwede mo talaga. Okay, nandun. Kaya makita yun. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ito. This is the Holy Family. Okay. Jesus Christ is at the center. Saint Joseph and Saint Mary. That one is the Santa Cruz. But they have prayers to follow before they cannot be hit with the bullets. The bullets will not penetrate their bodies. So is that just their belief or is it real? Sa inyo, sa tingin mo? It is real. Real. Yes. Ano, Harold? Bago tayo alis agad, Oh. tanungin mo natin siya sa... Yeah. Yung narinig ko ng storya Manong, may naglalakad daw dito paggabi. Ano? May mga nag-aas. If I pray, I can feel the presence of ghost. As if somebody is holding my head. There are 2 of them at your back. And there are 3 of them standing near the door. Meron talaga. Meron talaga. Meron talaga. Pero I have never seen any ghost. Yes. I can just Feel feel, them. their presence when I pray and when somebody tells me that there they are. Nops, hindi dyan nagtatapos ang kwento. Ano yun? That is the Ha? Ito Star Spangled Banner. Ba't ba ito malagyan? Ayan. Maybe nagparamdam sila. Nasandalan mo yun, nasandalan na direktor ko na. Ang gulo-gulo kasi. Lakad kasi dyan. Ano ba yun? Talaga. Baka nasandalan mo. Thank you very much. Nako, halika na nga at ituloy na natin ang paghahanap ng agimat bago pa tayo tuluyang magkatakutan. Gano'ng kataas yung tatalunin? Depende, pwede ka dito agad. Yan, line na Kita mo yan. yung line, halfway. Taas pa. Nagbakasyon ang Herosano family. Para silang nasa ibang bansa, no? Ang totoo, sa General Santos City lang ito. Thanks for sending this picture, Jennifer. Apo Island, here we come. Let's go. Ang Apo Island ay isa sa mga pinakakilalang dive spots sa buong mundo. 7 kilometro ang layo nito mula sa dulo ng southeast ng Negros Oriental. Nagsisilbi itong tahanan para sa 500 klase ng corals at humigit kumulang sa 800 uri ng mga isda at iba pang hayop na pantubig dagat. Dito rin nakatira ang mga sea turtle o pawikan na masaganang nakakakain at nangingitlog sa tulong ng mga taga rito. Kaya naman isa ito sa world's best known community organized marine sanctuary. Mayong hapon! Ayos! We would like to welcome you to Harold's Playground. This is it. Harold, explain! Welcome to Apo Island, Philippines. This is the first marine sanctuary established in the Philippines, and there's 752 of reef fish found around here.
and 445 of soft and hard corals. That research was done by Silliman Marine Lab 8 years ago. By this time, maybe more. More pa. Yeah, because of the locals protecting the reef. This area, the marine sanctuary, right? This is the marine sanctuary they established 29 years ago, and we call it Clownfish City because daming mga Nemo. Yeah, clownfish. Yeah. But they just closed it December 17 because of the Typhoon Sindong. Kaya ngayon, hindi kami pwedeng pumunta ngayon siya. Pwede natin tingnan, but hindi namin pwedeng tayo magsaga. But, nandito ba tayo sa Apo Island? Kaya ang gagawin natin, pupuntahan natin ang gitna nito, ang kabisera ng Apo Island. Kikilalanin natin lahat ng mga locals dito, lahat na nakatira dito, ang mga nagmamay-ari. Unang-una na, ang aking ex-wife. Apo Island! Yes, hello! Etring! Yan, okay, siya magsasama sa atin ngayon para umikot dito. Nahirapan ako magsuot, parang lalaglag to eh. So, palit na ako. Pwede ba makipalit? Aba, dito na lang ha. Okay, thank you. Ito yung simbahan namin. Wow. Ito yung pinakasimbahan nila. Simple-simple oh. Uy, ang sasaya rin ng mga taga rito. Uy, mga kapatid, tumitingin ka lang, madaming pwede matuklasan, maging isang Explorer! Alright! Parang gusto ko na rin yata maging Apo Islander. Aba, ito na pala ang kabila ng isla. Kita mo yung mga layer formation, no? Aha, sandali. Ito na yata yung sinasabi nilang Balwater Rock kung saan ako tatalon mula sa tuktok. Gano'ng kataas yung tatalunin? Depende, pwede ka dito aga. Yung kita mo yung Nag-iisip, pinag-iisipan. Hindi maintindihan, excited, gustong gawin, ngunit kakaba-kaba. Isang dangka lang pala to. Kayang-kaya. Ha? Taas. Dandan, sir, kasi madulas dyan. O, ito na. 1, 2... Woo! Nanervous ako dun ah. Huh? May nakita kami mas mahirap na pupuntahan kasi para madali ito eh. So doon kami sa mas mahirap. Stress! Oh! Delikado talaga siya kasi papatawid pa lang sa dagat, papunta pa doon sa malaking rock na yon. Eh, madulas na talaga. Sa matter of fact, nasugatan nga ako na nahihiwa ako. So sabi ko, wag na natin gawin kasi baka ma-aksidente pa yung crew o yung kung sino man sa amin. Maganda siya, padelikado siya. Ito ang mas mahirap gawin. Ang iwasan ang magpahinga at kumain sa ganitong lugar. Eh bakit nga ba nagpapakanday hirap tayo kung may ganito naman? Ayaw ka na rin. So rock? aga, ito yung turtle eggs. Sabi nila, may mga 80 to 100 eggs daw. Pagka naglibas na ng eggs, kunyari yung 80 to 100 eggs na yan, lahat ba yun fertile? Hindi. Hindi naman lahat. Ano? Tapos mataas ang mortality rate ng turtle. Ano nang ganito? No? Pag swim nila, of course, yung mga kumakain, yung Maraming, isda, yeah. ibon. Also, only a few will survive, really. Yes. So, Sabi nila, 10 to 15% ganun lang, ano? You know, it's a national law. Protected yung turtle. This is nice, oh. They're doing it here also. Kaya takpan nila talaga, Yeah. no? Guarded siya, no? Binabalikan ba ng nanay? Hindi na, no? Wala. Iniiwan na lang yun dyan, no? Yeah. 45 days. Tapos parang gasin, lalabas na lang sila dyan. Yeah. Ngayon, meron daw. Ayan, oh. Ayan, sumisenyas. Turtle Point. Okay. Apo Island. Ito ang third point ng Apo Island. So, ayan, sumisenyas na meron daw ngayon. Chris, okay? Okay, ayun. Meron turtle ngayon daw, pupunta natin. Pero mag-snorkeling lang tayo ngayon. Tara na, halika na. Woohoo! Ano ba, gusto nyo makita ako o yung turtle? Turtle! Let's go!
excited na akong makilangoy kasama ang mga pawikan. At mas marami raw sila rito dahil ito ang kanilang feeding ground. Di man ako nakapunta sa tuktok, maaari ko namang sisirin ang ilalim ng dagat kung saan siguradong mas maraming kayamanan. Malay nyo, baka dito ka rin makita ang agimat na inaasam. Okay, turtles, here we come! Enjoy na enjoy ang Haravata family sa pagpunta nila sa Puerto Princesa Underground River sa Palawan. Salamat kay Kiara na nagpadala ng picture na ito. Nakilala ko na ang mga taong nakatira dito sa Apo Island. Ngayon naman ay kikilalanin ko ang iba pang mga nakatira dito. Ang sea turtles o mga pawikan. At para magawa yan, kailangan ko sumisid sa ilalim ng dagat upang hanapin sila. Pero pagdating sa diving, hindi ka pwedeng basta-basta lumusong na lang sa tubig. Mahirap at delikado mag-dive kapag malakas ang current o agos ng dagat. At dito sa Apo Island, ang hanging habagat at amihan ang nagdidikta kung saan malakas at banayad ang agos. Ang hanging amihan o northeastern wind ay nagmumula sa hilagang silangan. Ang hanging habagat naman o southwestern wind ay mula sa timog kanluran. Kapag gusto mong mag-dive, kailangan mong pumwesto sa kabilang direksyon ng isla na kontra sa hangin. Sa ganoong paraan, magagamit mo ang isla bilang panangga sa ihip ng hangin. At dahil hanging amihan ang umiihip ngayon, kinailangan naming umikot ng isla upang makaiwas sa malakas na agos ng tubig. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa aming dive spot. At naghahanda na kami para sa aming dive. Si Harold, si Derek, ako. At ang dalawang dive instructors na sina Chris at Laura. Ang dive team na lulusong sa ilalim ng dagat upang hanapin ang mga pawikan. Ang aming pakay rito, isang close encounter sa mga pawikan, ang mga nilalang na ipinagmamalaki ng Apo Island. This is the side of the trigger, okay. Wow, exciting to. Pero teka, mukhang hindi lang magagandang tanawin ang naghihintay sa amin sa ilalim. Tila may nagbabadyaring panganib. With trigger, we have to be careful. If we saw a titan trigger fish, we'll swim away from their nest because they are protecting their nest now. Ang triggerfish ay isang uri ng isda sa kalawakan ng Pacific at Indian Ocean. Kilala ang mga isdang ito sa pagiging agresibo sa divers at snorkelers na napapalapit sa kanilang mga itlog. Mabuti nang mag-ingat sa isdang ito. Pero hindi lang pala triggerfish ang dapat naming iwasan. Black-banded sea snake, they are 20 times venomous than the king cobra. Alright? Ilang sandali pa ay nasa ilalim na kami ng dagat. Kahit nakailang ulit na akong mag-dive, hindi pa rin nawawala ang excitement na nararamdaman ko. Sa ilalim ay nakita ko rin ang sinasabi ni Harold na coral wall. Ang coral wall ay isang uri ng coral reef na pahaba ang direksyon imbis na pataas. Mukha itong pader na tinubuan ng corals at binahayan ng mga isda. Panalo! Talaga namang piyesta para sa mga mata ang kailaliman ng dagat. Hindi kami magkamayaw sa dami ng aming nakikita.
pa dyan ang nagagandang coral structures na pinamamahayan ng iba't ibang klase ng isda. Ito't may nakita pa akong kamag-anak ni Nemo, isang clownfish na nagtatago sa halamang dagat na kung tawagin ay sea anemone. Ibang klase talaga ang yamang dagat dito sa Apo Island. Kaya naman di na nakapagtatakang gawin itong isang marine reserve. Sa isang marine reserve, bawal ang industrial fishing, bawal rin ang mabibigat na development. Sa madaling salita, layunin na panatilihin ang isang marine reserve sa natural nitong estado. Todo enjoy ako sa ilalim ng dagat nang biglang sumenya si Chris. Mukhang may nakita siyang black-banded sea snake. Maliban kay Chris, lahat kami agad na lumayo. Mahirap na. Ang laso ng black-banded sea snake ay mas matindi ng 10 beses kaysa sa cobra. Pag nakagat ka nito, maaari ka mamatay sa loob lamang ng 30 minuto. Pagkatapos ng black-banded sea snake, nakita na namin ang aming hinahanap. Ang pawikan. Kasabay nito, may nakita rin si Chris sa bandang ibaba. Isang remora fish ang nakaangkas sa likod ng pawikan. Nice! Malapit ang loob ng mga taga-Apo Island sa sea turtles na ito. Kaya alagang-alaga nila ang mga itlog ng mga pawikang nakakarating sa pangpang. Ayon sa kwento ng matatanda, may mga pagkakataon daw na ang mga pawikang ito ang nagliligtas sa mga mangingisda sa dagat. Pag lumubog ang kanilang mga bangka, inihahatid raw ng mga pawikan ang mga mangingisda sa pampang. Matagal-tagal na rin kami dito sa ilalim ng dagat. Mukhang oras na para umahon. Hey guys! What's happening? Nakapagbihis na ako at lahat pero parang nabitin yata ako. Kaya bumalik ulit kami sa Apo Island para sa iba na namang trip. Ngayon, meron daw. Ayan o, ayan sa Masenyas. Chris, okay? Okay, ayun. Meron turtle ngayon daw, pupunta natin. Pero mag-snorkeling lang tayo ngayon. Unang lusong pa lang namin ay nakita ko na agad ang sea turtles. Di yata't sa mababaw na parte ko pa sila natagpuan. Ito'y dahil daw sa ganitong panahon, mas tumutubo ang seaweed na kinakain nila sa mababaw na parte ng dagat kung saan mas mainit ang tubig. Dito rin ako nagkaroon ng pagkakataon na makita sila ng malapitan. Ibang klase talaga ang ganda ng sea turtles na ito. Ilang sandali pa ang lumipas at dumiretso na ako ng langoy sa bangka para umahon. Parang wow! Nakakita kami! Galing, saya na ito. Hold up, yan. Thank you! Mwah! Nakaisang solid na experience na naman tayo dito sa Apo Island. Pero mukhang hindi ko yata dito matatagpuan ang hinahanap kong agimat. Narinig niya yan? Narinig niya? Hindi ba? Narinig mo? Sumisigaw ha? Papalampasin mo. Ang sarap talagang mag-travel kasama ang mga kaibigan. Yan ang sabi ni Rhea Kabili na nagbakasyon sa Thailand with her friends. Kuha ito sa harap ng Grand Palace. Salamat, Rhea!